Sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? So before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Nag-ausap sila nasabi sa akin ni Senate President, na nag-ausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang, at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado. Doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Daniel, and then Mean, and then John, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako West, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan yan, di ba, pag Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra pa silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose niyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark, medyo nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record, hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinik ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further yung asawa nung si Secretary Bernardo, sulit.
Ang maiden name ni Fatima Gay, Sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi, ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ang aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir, so far wala pa kayong makikitang direct involvement ni dating secretary? Wala, yung direct. So far wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, doon sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yun to ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang Kulang hindi ko alam. oras? Siya yung tanongin niyo. Okay. Mayan. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion. Based on what I know about him. No? Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag-chips to cash to chips na billion? Saan galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan galing yun? So, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-pursue yun. Kasi nandun sa cellphone niya eh. Para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng Tricom ba yan o yung accounts ng house. So we want to formalize it, we want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pagpursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin, halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya nang puntahan yung Sitio Dike eh. Okay. Sir, gaano ka possible yung money laundering dahil doon sa cash to chips, chips to cash? Very possible. Very possible. Kasi makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So, meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transaction sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya namin sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow? Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Merong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos, ngayon, based on the amended AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So, pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, doon sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir,
may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit, ano? At saka parang, bakit wala yung before 2022 na, may mga ganon, hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing, nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na monitor yung pagdinig. Oh. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami sasabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na, kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sir, yung Ben Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore sa yung tungkol kay Ben Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang kalagayan. And ano siya, casual siya, no? And ang pwedeng mangyari sa kanya pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Mary Mon Reyes, sir, from One News One Page po. But sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, kasama ako doon. Plus ex officio na, 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can also participate. Ano? Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo. Because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko, no? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sa doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These are kahapon. light, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These are kahapon. light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House,
Ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mhm. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam nang nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya 2016 to 2022. Sir, senador po kayo noon, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas ng kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget. Marami na akong na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na kaltas noon, year in, year out. Okay. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol?